Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Yes, the Lord is faithful. Yan, sama-sama po tayo na mag-pugay sa sa ating sa ating pag-ipon, sa ating panananginan, sama-sama po panananginan ngayon gabi po. Sige po, bago po tayo mag-upisa sa ating pananambahan, tayo po muna lumulog sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyo, Panginoon, sa gabi ito dahil kami po ay dinako po sa lugar na ito, naligtas, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa kagalakan na kayo, Panginoon, at siya namin makaliig sa gabi ito. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa umagha, pagamat, andun yung kapaguran ng bawat isa, Panginoon. Ngunit hindi po hadlang, Panginoon, na kami ay maka-attend, makadalo sa gawain na ito, sa gabi na ito, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo, sa pag-iingat sa bawat isa sa amin, sa pag-ibig mo na patuloy na pinaparanas mo sa amin ang Ama. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Sa gabi po ito, Panginoon, kami po ay hinihingi ng tawad sa iyo. Nagpapasiyasa po kami sa aming mga nagawang kasalanan sa iyo, Panginoon. Sa isip, sa salita, sa aming mga nagagawa. Panginoon, patawanan mo kami. Linisip mo kami sa gabi ito upang ang lahat ng aming gagawin makakalangit kami sa iyo, Panginoon, sa iyong presensya sa gabi ito, Panginoon. Nanalo yung aming kagalakan ng puso, Panginoon, na kayo, Diyos, ang siya namin makasama sa gabi ito. Kaya po, maraming salamat sa mga kapatawaran na ginawa na sa amin, Panginoon, na nandun yung kagalakan, yung hindi sa aming mga labi, na kayo, Panginoon, ang siyang palaging yumayakap at ng mga sitwasyon na pinagdadaanan po namin. Panginoon, maraming salamat dahil hindi po kami iniiwan, hindi po kami pinababayaan, Panginoon. Sa gabi ito, Panginoon, nilalapit po namin, pasimula po sa inyandang mga awitin, sa pamamagitan po ni Pastor Dog. Pagpalain mo natin ito, Panginoon, nawa po kayo ang pamilya namin ng kalukuran, ng kasiyahan, Panginoon, sa mga awitin na ito na inyanda po ni Pastor Dog, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa pagsama ko sa Kanya, patuloy na itago ko siya sa iyo banal na likuran, Panginoon, na hindi siya magambala, ang kami, Panginoon, ay nag-aawitan, nagpupulit, nagpapasalamat sa iyo, aming Ama. Maging sa Word of God, Panginoon, nagagamitin mo sa gabi ito, maging instrumento mo lamang siya, Panginoon, sa iyong mga daluyan, naging mga salita, Panginoon, na nawa po ang lahat ng mga yandayan na mga salita na hanggang sa iyong katutuhanan ng mga pinagkakaluto sa amin. Lord, salamat dahil patuloy ng aming buksan yung aming puso, yung aming tenga, na handang makinig, Panginoon, sa iyong mga salita sa gabi ito. At ang mga kapatiran po namin na wala pa sa gabi ito, na nawa po itong panahon na kami po ay dapat na magsama-sama dahil sa mahabang bakasyon, Panginoon, ng mga bata. Nawa ipaalala mo sa kanila, Panginoon, na napakahalaga ng mga gawain na katulad nito na kayo, O Diyos, ang siya nilang mapatulihan sa kanilang mga buhay. Kaya, Lord, anuman ang kanilang mga kadahilanan o hindi sila maka-attend sa mga gawain na katulad nito, Panginoon, kayo, Diyos, ang siya nakakapagpapit nito, Panginoon. Kaya, Lord, pinagkakatiwala namin sila sa iyo, Panginoon, na nawa sa susunod, Panginoon, ng gawain ay makasama na po namin sila, Panginoon, sa ganitong pagtitipon namin, Ama. Kaya, Lord, salamat. Maraming salamat. Bakuran mo kami, naging banal na tubo, Panginoon, upang hindi makapagtilit ang gawa ng kaaway. Malaya kayo, Panginoon, na nakakakilos, nakakagalaw sa apat na sulok sa lugar na ito, Panginoon. Kaya maraming salamat. Humingi ka sa gabi nito, sa iyo ang lahat ng kapunyan, kapasalamat,
kasalamatan sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At tunay nga na nakabuti ng ating Panginoon. Amen po. Tayo po ay pinagtipon, tayo po ay pupunti. Sabi nga ay isang lero, tatlo na nagkakapito, ay sa kanyang pangalan, ay kasama natin ang ating Panginoon. Amen po. At tunay nga na ang sinasabi po doon sa aklat po ng 1, chapter 3, verse 16. Ano po yan? Reset nga po natin, sabay-sabay, David go. Ngayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya pinigay niya ang tutulungan na kung tayo tutulungan at tayo sa Kanya, hindi makihanap, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tunay nga na sa pag-celebrate natin, pagsilang ng ating Panginoon, at po, nasa darating ng mundo, ating selebrasyon ng pagsilang ng ating Panginoon ay talagang nandun po na sabi niya, yung isa niyang anak ay binigay po sa atin dahil po sa pag-ibig sa atin ng ating Diyos naman. Amen po. Kaya naman napaka-apat na siya po ay ating papulihan sa pagmamahal na binibigay niya po sa bawat isa't isa sa atin. Amen po. Kaya sama-sama po natin mabitin yung mahal na mahal kita sa Panginoon. Tayo magpapalit, hanggang sa piling mo'y namin
Amin po mapaglingkuran po, Panginoon. Amin po masamba, Panginoon, sa Espiritu at Katumanan. Dan dahil po amin po na sarili po, Panginoon, sa pagpupulit po na ito. Napakabuti po, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin. Salamat sa yes. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawan ay magpawalang hanggan. Sa mabuti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na Ika'y walang pagkukulang, tunay na Ika'y pinapababa. Patuloy ang Diyos na sa amin ay mawawala. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawan ay magpawalang pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na Ika'y walang pagkukulang, tunay na Ika'y pinapababa. Patuloy ang Diyos na sa amin ay mawawala. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na Ika'y walang katumbas, tunay na Ika'y pinapababa. Patuloy ang Diyos na sa amin ay mawawala. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na Ika'y walang katumbas, tunay na Ika'y pinapababa. Patuloy ang Diyos na sa amin ay mawawala. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na Ika'y walang katumbas, tunay na Ika'y pinapababa. Patuloy ang Diyos na sa amin ay mawawala. Mabuti ang Diyos na sa amin ay mawawala. Mabuti ang Diyos na sa amin ay mawawala.
Tayo po tayo, makikita na po natin. Isaiah chapter 9, verse 6. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Sapagkat pinanganak sa sabon na lalaki para sa atin, ibigay sa mga pamamahala, siya ay nakawin ang mga pagkakaloob, ang nangyayari sa mga kamay, pinasabay na kayamanan. Ayan po basahin ko sa English version. For us, a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Sige po, manalangin po tayo. Maraming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kinikilala namin yung kakalahan over life, Panginoon, over everything, over everyone. Ikaw nga po, Panginoon, siya lumukob ng iyong presensya sa lugar na ito at sa aming buhay. Lord, hinihingi ko po ang iyong gabay sa pag-share ko ng iyong banal na salita. Hayaan mo ang karapat-dapat na salita lang ang aking maibahagi ng sa gayon. Mag-stop ito sa aming puso at isipan, ma-apply namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay at sa aming mga pananaw sa buhay. Maraming salamat sa mga Panginoon sa mga anak mo ito na naglalaan ng oras upang sama-sama kami manalangin sa pangalan mo lang ng Panginoong Jesus. Salamat Panginoon sa pagkarin sa amin dito ng ligtas at sa gayon sa buhay na ito, may offer nga po namin ito sa inyo ng karapat-dapat ng maghatid ito ng mabagong samyo sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Ini-entrust po namin sa iyo ang mga susunod pa man namin gagawin sa gabi ito. Salamat, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Yan. Sige po, makakaupo na po tayo. Ang i-share ko po ngayong gabi ay galing sa Hope for the Heart devotional. It talks about the 10 wonderful truths of Christmas. Pero i-share ko po sa inyo ngayong gabi ay 5 lang. During this season, the Advent season, ano nga ba yung Advent? Ito po ay yung arrival, panahon ng pagdating. Ginugunita natin syempre ang unang pagdating ni Kristo dito sa mundo. Naaalala natin ang hope of God's people na natupad sa kapamanakan ni Jesus na siyang ipinadala upang iligtas at ubusin tayo. Inaasahan din natin ang kanyang muling pagparito, waiting with eagerness sa kanyang pagbabalik to restore and renew all things. Kaya marami po tayong dapat ipagdiwang sa Pasko at maraming magagandang katotohanan to reflect on which speak of God's love and faithfulness. Ayan, 5 wonderful truths of Christmas. Number 1 po ay God is with us. And this is the first and greatest truth of Christmas. God is with us. The Bible says, the Word became flesh and made His dwelling among us. Sabi po yan sa John chapter 1, verse 14. We do not work our way to God, but in Christ, God comes to us. Yan ang ganda po nito no, na hindi tayo yung unang nag-effort, hindi tayo yung unang lumapit sa Panginoon. Kasi even before we accepted Him in our life, even before we acknowledge Him as our personal Savior and Lord, may ginawa na siya sa buhay natin. And iyon yung nag-cause kung bakit natin siya nakilala, kung bakit natin siya in-acknowledge sa buhay natin. And kung feeling mo hindi ka favorite ni Lord o wala siyang ginagawa sa sitwasyon mo, kasi walang katapos ng pagsubok ang nararanasan mo, please go back to the main reason why we are celebrating Christmas. Diba hindi naman ito para sa atin eh. Binigyan tayo ng kanya-kanyang birthday and hindi lang kapanganakan ni Jesus yung sineselebrate natin tuwing Pasko. Ito rin yung kung bakit siya ibinigay sa atin. Diba? That is the main reason kung bakit siya ibinigay sa atin o bakit siya ibinigay sa mundo. And that sole reason ay napakalaking dahilan na kung bakit dapat natin ito i-celebrate. Remember that God pursued you in Christ. Pinagsumikapan ka ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo.
And what's so good is, He continues to do so. Ayun, ang sarap, di ba? Na hindi ka lang sa umpisa pinagsumikapan, kundi patuloy kang pinagsusumikapan ng Panginoon. Ang ganda po ng word na pursue. Patuloy tayong pinipursue ng Panginoon, di ba? Kumbaga sa panliligaw, patuloy niya tayong nililigawan. Patuloy niya tayo, gusto niya maganda yung pakiramdam natin, mapasaya niya tayo. And we do not worship a distant God, but rather a dwelling God. Hindi tayo sumasamba sa isang malaking Diyos, kundi sa isang nananahang Diyos. The God who makes His home among us, the God who is Emmanuel, the God who is with us. Yan, di ba? God is one prayer away or one call away. At salamat kasi alam natin na buhay yung Diyos na sinasamba natin at hindi lang natin siya natatawag sa pangalan kundi na-acknowledge din natin siya sa kanyang presensya at sa kanyang mga gawa. Number 2 po, God is at work in the darkness. Sabi po sa Isaiah chapter 9 verse 2, the people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. Bakit nga ba ibinigay sa atin si Jesus? Bakit ba siya pumunta dito sa mundo? He did not only come to save us or to show God's love or something similar. Sabi nga po sa 1 John chapter 8, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. God is at work in the darkness. Kaya ang Pasko po ay isang reminder na kahit sa mundong ito, which is not really perfect, na puno ng kadiliman, kasalanan at kasamaan, God is still at work, bringing light to those in darkness. He never stops working. And number 3, God graciously gives and graciously saves. Yan, di ba? Tuwing Christmas, nagre-regalo tayo. Hindi lang sa ating mga inaanak, kundi sa kung sino gusto natin regaluhan. Kasi bakit po? Because we remember that God is a gracious giver. At pag sinabi po natin gracious giver, it means giving without doing the math. Or hindi tayo nagkikwenta kasi gusto talaga natin pagbigyan ng regalo yung tao eh. It is giving someone more than what he needs, what he wants, or even what he deserves. Ganyan ang Diyos, di ba? Sa salita natin, napakagalante. Just like one of the most famous passage in the Bible, John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son. Napakahirap gawin yun, pero sa kagustuhan niya na tanggapin natin more than what we deserve, binigay niya si Jesus to save us. Our greatest need required the greatest gift. And the greatest gift God can give is Himself. Iyon ang ginawa niya. He gave His only Son to save us mula sa sarili nating pagkakasala. O diba? Sarili pa nating kasalanan, pero kayo gumawa ng paraan para masave tayo sa sarili nating kasalanan. At tulad po sa ibang regalo, ano pong ginagawa natin pag binigyan tayo ng regalo? Yan, di ba nagpapasalamat po tayo? Na-appreciate natin na binigyan ako ng regalo, parang hindi ko naman deserve ko, pero binigyan niya pa rin ako ng regalo. Pero as a response, syempre, receive it with joy and receive it with thanksgiving. That's what God called us to do with His free gift of salvation, to joyfully receive His Son. Sabi po sa Matthew chapter 1, verse 21, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Graciously saves, graciously gives. That's who Jesus is. Number 4, God always keeps His promises. Amen po ba? Salamat at meron tayong Diyos na kailanman ay hindi nilimot ang kanyang mga pangako.
Although some people won't agree to this dahil inoorasan nila ang Diyos, may mga sariling desisyon at timeline sa buhay. Di naman masama magkaroon ng sariling timeline sa buhay, di ba? Meron tayong short goals or long goals na tinatawag. Pero ang orasan mo ang Panginoon, di ba? Who are you? Yun, di ba? Parang, Diyos yan, di ba? Parang, sino ka para mag-demand? Sino ka para mag-demand? Eh, ang tanging gusto niya lang, what's best for you? Yan, may mga sariling desisyon at timeline sa buhay. And because of that, they won't trust the Lord anymore and they will go with their own choice. Yun. Kasi naman, di ba, yung mga dahilan nila, kasi naman, di ba, ang hirap maghintay. Paano ba kung ma-miss ko itong chance na ito tapos wala na sa susunod? Don't be impulsive. Sa edad mo yan, ilang beses mo na bang napatunayan na impulsiveness is not wise. Impulsiveness is kung anong gusto mo, gagawin mo at the very moment. So, lagi tayo ina-advise sa kung anong gawin natin. Isipin muna natin na nakakadaming beses. Na hindi naman pala kawalan ang paghihintay, di ba? Na you will have your turn. Don't be pressured with this world's time. Just wait, because God rewards those who have patience. He rewards those who have faith in Him. In 2 Peter chapter 3, verse 8 to 9, sabi po doon, "But do not forget this one thing, dear friends, with the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." Kaya si Lord nga patient sa atin, kung sino tayo para madaliin siya. Diba? Christmas shows us that God is always faithful to fulfill His promises. Hindi sa pinakagusto natin pagkakataon o paraan, but He always comes true. When He does, it's always better than what we could have planned. We can trust Him and His time. Ayan. Alam po na bawat isa sa inyo ay saksi, parang buhay na saksi kung paano kumikilos at napakagandang tayo ng Panginoon sa buhay natin. Yan. For the last point, Jesus is coming back to renew all things. Jesus is coming back to renew all things. Advent is not just about looking back to Christ's birth in His first coming, but also about looking forward to His second coming. Kung paano ang Israel ay naghintay sa pagdating ng Messiah, tayo din ay naghihintay ng may pananapin sa pagbabalik ng Panginoon upang gawing tama at bago ang lahat ng bagay. Ang paulit-ulit na pangako ng bagong tipan ay muling darating sa Jesus bilang hari ng mga hari upang maghari sa buong mundo in righteousness, truth, and grace. Tayo ay mananahan sa Kanya magpakailanman, magagalaw sa Kanyang kahangang-hangang pag-ibig. And in Revelation 21, verse 4, He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death, or sorrow, or crying, or pain. All these things are gone forever. Sa ating kasalukuyan na puro takot, kawalan ng katiyakan at kalituhan, this is the great and guaranteed hope we have in Christ. Yan, kunting tiis lang po at makakamit natin all God's promises. Sabi nga po sa isang kanta, di ba? All God's promises won't let go us. Di ba? Ito pa nga yung kumakapit sa atin eh. So, kapit din po tayo sa Panginoon at sa kanyang mga pangako. Yan, share ko rin po sa inyo 4 points of God's plan. 4 points of God's plan. Number 1, God's purpose for you is salvation. What was God's motivation in sending Jesus Christ to earth? To express His love for you by saving you. Yan. His purpose is upang patawarin ang ating mga kasalanan, upang bigyan tayo ng kapangyarihan na magkaroon ng tagumpay
and have it to the full. Yan. Number 2 naman po, the problem, sin. What exactly is sin? Ang kasalanan daw po ay iyong pamumuhay ng walang Diyos. Yan. Alam kung ano ang mali at ginagawa pa rin ito. Alam din po anong tama at pinipiling huwag gawin ito. Sabi po ni Paul sa Roma, chapter 7, verses 18 to 9, alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang mata. Yan, sabi niya po dito, ang human nature daw po ay talagang sinful. So, without God, patuloy tayong magkakasala. So, yun po yung problema natin. So, para hindi na tayo or hindi natin maiiwasang patuloy na magkasala, ngunit sa pamamagitan ng Diyos, maiiwasan natin ito. Dahil kung mag-isa lang tayo apart from Him, hindi po natin kaya. So, lahat ng kailangan natin para pagtagumpayan ng pagkakasala ay ang Panginoon. Yan. Ano ang pangunahing kahihinatnan ng kasalanan? Spiritual death, eternal separation from God. And number 3, God's provision for you, the Savior. Maaari bang alisin ng anumang bagay ang parusa para sa kasalanan? Yan, maaari daw po bang itong mawala? Yung syempre, di ba? At nangyari na po, oo, namatay si Jesus sa krus upang personal na bayaran ang kabayaran para sa iyong mga kasalanan. God demonstrated His love for us through Jesus' death. And after, syempre, alam natin na nabuhay siyang maguli. And not with the human body na, kundi bilang ang kanyang totoong forma. What is the solution to being separated from God? Believe in entrusting your life to Jesus as the only way to God the Father yan. John 14 verse 6, patuloy natin itong isa pang buhay na kung hindi natin tinanggap sa Jesus, we can go directly to God. Dahil iyon ang isinet niyang rule na without you accepting God, hindi mo rin in-accept na namatay siya para sa kasalanan mo. Kaya, you can go directly to God. Only by Jesus only. At fourth po, and last, your part, surrender. Give Christ control of your life, ipagkatiwala mo iyong sarili sa Kanya. Place your faith in Jesus Christ as your personal Lord and Savior at itakwil ang iyong mabuting gawa, o diba? Itakwil ang iyong mabuting gawa bilang isang paraan pagtangin ng pagsang-ayon ng Diyos. For only by His grace that we were saved, not by our own good things that we make every day, kundi dahil lang, because no one is perfect, di ba? Alam naman po natin yan. And their human nature ay ang magkasala, kahit anong magawin natin. So, apart from His grace, apart from Him sa ginawa niya, sa pagpipigay sa mundo kay Jesus, wala tayo, hindi natin makakamit ng kapatawaran. But only by acknowledging Him and what He did, is a form din ng ating pag-surrender. Yan, ang pagtitiwala ng ating buhay sa Kanya. Yan, ayun lamang po para sa gabi ito. Sige po, pwede po ba tayo po? Pwede po ba tayo mag-take ng seconds lang to reflect on what happened for the past months? Yan, kung nagkatiman tayo ng anumang galit, ng anumang kasalanan, kung nakagawa man tayo ng mali, kahit alam natin mali ito. Sige po, let's reflect na, am I better this year? Did I trust the Lord more this year? Did my faith get deeper this year? Sige po, and as you reflect, let's pray din po for, let's not wait for next year.
Let's go, let's pray. Ilapit natin sa Panginoon kung ano mang kamalian ngayon, kung ano mang inaasal natin na goal para sa ating spiritual life, personal life. Sige po, simulan natin sa gabi ito. I'll give you some seconds and let's pray. Salamat Panginoon at nawa hindi namin maalala lamang ang iyong pagdating sa mundo ito. Dahil sa Christmas season, kundi Panginoon, patuloy mong ipaalala sa amin na utang namin ang panibagong buhay na ito sa iyo. Utang namin ang bagong chances na ibinibigay mo. Utang namin ang bagong buhay sa araw-araw na pinagkakaloob mo. Panginoon, maraming salamat dahil ng presyo na hindi namin kayang bayaran ay inako mo. Maraming salamat Panginoon dahil ikaw ay namatay para sa aming kasalanan at maraming salamat Panginoon at muli kang nabuhay. Muli namin hihintayin ang iyong pagbabalik to restore, to renew this world Panginoon. Ikaw ang maghari. Ikaw ang mauna Panginoon sa mundong ito. Time will come na wala ng kanputan, wala ng sakit, wala ng paghihirap, Panginoon, wala ng pagkakawat-awat, ngunit sama-sama kami, isang layunin, itataas ang ngalan mo, Panginoon. Tanging pagsamba, awiting pagsamba, ang buhay na ito, Panginoon, ay ariin mo. Tulungan mo pa kami, Panginoon, upang alisin ang anumang pride, ang anumang kayabangan, Panginoon, bagkos ibabaw mo kami. Ikaw ang aming mataas sa buhay na ito, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng uri ng pagkakasala, anumang maling emosyon ang naramdaman namin. Anumang salita hindi maganda ang salita namin. Anumang pag-iisip na mali sa aming kapwa, Lord. Patawarin mo kami at pakalinisin ng sa gayon, malaya kami tumawag sa banal ng pangalan. Maging kaapat-dapat ang buhay na ito, maging mabangong sa iyo para sa iyo lamang, Panginoon. At bilang liwanag ng mundong ito, Panginoon, hayaan mo magningning din sa amin ng ilaw. Hayaan mo maka-encourage kami ng aming kapwa na makakilala ka. Gamitin mo ang aming buhay upang maipakilala ka sa aming mga katrabaho, aming kaklase, kaibigan, pamilya, Panginoon. At Lord, kinikilala namin ang iyong power over us. Ano ang pagmamataas, Panginoon, ay alisin mo sa amin. At Lord, patuloy mo, hayaang lumalim ang pananampalataya namin sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil alam ko lahat ng pamanhik namin, lahat ng paghingi namin ng tulong ay nakahanda kang tuloy. Ganun ka ka-generous, Lord, at maraming salamat dahil ikaw ang aming buhay na Diyos hanggang sa mga lolo, hanggang tumo. Salamat, Panginoon, sa iyo, papuri at lahat ng pagsamba. In Jesus' name. Amen. Yan, salamat sa buhay ni Kay sa pagbabahagi ng 5 wonderful of Christmas. Salamat. Marami kayong natutunan ng bawat isa sa atin. Kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng diwa ng Pasko. Yan, naalala ko si Ate Bebe. Kasi tuwing may mga marunong daw sa kanila, lagi po niya tinatanong, bakit nga ba may Christmas? Diba? Pagka nangangaroon ng mga bata. Yan, nakakalungkot dahil sa ibang mga bata, hindi po nila alam talaga kung ano talaga yung kahulugan ng Pasko. Yan. Tako na po tayo sa ating pananalangin. Muli, basahin ko po muli sa inyong harapan, Judas 1:20. Sabi dito, ngunit magpakatatag kayo mga minamahal
manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Yan. Dapat tayo manalangin sa pamamagitan ng nagbibigay lakas na kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen po na totoo po yung Banal na Espiritu Santo, bagamat hindi po natin siya nakakita, pero damang-dama po natin yan. Yan. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Espiritu upang bigyan ng sigla, patnubayan, bigyang lakas, panatilihin at tulungan tayo upang makakapunyagi sa ating mga panalangin. Amen po. Yan ibig sabihin, i-claim po natin at kaya po tayo narito dahil po sa dala-dala din po natin mga dapat ilapit sa ating po Panginoon Diyos. At sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu Santo na siya malayang kikilos, gagawa sa buhay ng bawat isa sa atin, yan, nagtiwala daw po tayo na ang kapangyarihan ng Diyos ang malayang kikilos upang magtagumpay tayo sa pananalangin na gagawin po natin sa oras na ito. Yan, sige po tayo po ay mag-prayer partner sa oras na ito. Panalangin po natin na pinagtagumpay ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng ating pong idinalangin sa kanyang nilapit. Hallelujah. Hallelujah. Ama namin Diyos, nakila, maraming salamat po sapagkat tunay nga po Lord na hindi mo kami pinahihindihan sa bawat lapit po namin sa iyo, sa bawat dasal, panalangin na meron kaming dala-dala Panginoon Diyos. Tunay nga po Lord na alam po namin na lagi kang may pagtugon sa buhay ng bawat isa. Kaya naman po Lord, salamat po sa inyong pagkilos. At tunay nga po Lord na palaging yung puso po namin ay nag-o-overwhelm Panginoon dahil nag-uumapaw sa kagalakan, nag-uumapaw sa kasiyahan, lumulundag Panginoon dahil alam po namin narito ka sa aming pong kalagitnaan, hindi po kami malulungkot, 2-3 na nagkatipon sa pangalan ng Panginoon, alam po namin kasama po namin at na-enjoy po namin yung buhay na meron kami dahil sa bawat araw lagi kang may pagtugon sa aming pong mga dalangin. Kaya naman po Lord, purihin ka sa iyong kabutihan, purihin ka sa iyong kadakilaan sa oras na ito at maging sa aming pong pagkakaloob, pagpalain ito Panginoon at tunay na maging kagamit-gamit ito Ama sa iyong pong bahay-sambahan at pagpalain niyo yung mga kamay na nagsipagbigay, nagkaloob sa iyo Panginoon Diyos at buhos nito na siksik, liglig at umaapaw pa na pagpapalang sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat Lord na akin po namin ng tagumpay. In Jesus' name, Amen and Amen. Yan, dapat po tayo sa ating pong announcement. Yan, sa araw po ng linggo. Yan, sino pong excited sa gagawin ng Panginoon? Yan, meron pong nailang po sa linggo. Ngayon, yung ating pananampahan, Christmas celebration. Maghapon po, yung ating pong gawain, pagkatapos po ng ating pong pananampahan, magkakaroon po tayo ng sama-sama pag-aalmusal. Kanya-kanyang dala po tayo ng almusal. Magdala po tayo ng sabi nga ay mas higit sa ating pong kinakailangan. I-share po natin yung ating pong blessing sa ating pong mga kapatid. Amen po? Hindi po ba rin yung mga pinagpala? Amen. Amen. Hindi po ba? Sa araw po ng sabi nga araw ng Pasko, araw ng pagbibigayan. Amen. Kaya pagkatapos po ng ating pong almusal, yan, wala pa rin po uuwi at magkakaroon po tayo ng mga presentation ng ABF, YBF at saka ng CBF. Yan, at yung ating po mga palaro, mga parapol. Yan, yan yung ating po matutunghayan. Kaya magtalakas po tayo ng ating po mga katawan. Dahil yung ating po mga palaro is pisikalan. Yan, marami po mga papremyo na ating po mga mapapanalunan.
Yan. At pagkadatingan po ng abutin tayo ng pananghalian, yan, sama-sama rin po tayo manananghali dito. Amen po? At sa 24 po, ng alas 12 ng gabi, yan, sino mag-iimbita sa amin? Pupunta namin. Yan, sama-sama po yung buong pamilya, yung sa kanilang mga tahanan. Amen po? Nasasalubungin, sama-sama yung pamilya, nasasalubungin yung araw ng Kapaskuhan. Panganaman ng ating buong Panginoong Jesus. Amen po? Yan, at sa praise and worship, meron pong practice. Nasa group chat namin po yun, sa praise and worship. Sabado, yan. Meron kaya ka? Bukas, may practice po, yung praise and worship team. Practice, yung pala bukas. Hindi ako thinking lang. Friday. Saturday, ang buong team. Marami-rami po yung ating pong awitin. Worship Festival. Yan, sige, ana na po. Yan, mga presentation ha. Mga kinibigay, wala pong gaya. Yan, sige po. Wala na, sama-sama po tayo sa closing prayer. Tayo po tayo lahat. Sige po, tayo po yung manalangin. Tunay nga po Panginoon, maraming salamat sa gabi po na ito na inyong sinamahan, Panginoon, simula sa aming mga pag-aawitan, sa aming pakikinig na yung mga banal na salita, sa aming pananalangin, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya na patuloy niyo pong ipinaparanas sa aming pong kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa mga katugunan, Panginoon, na aming po mga ipinalangin po na ito. Alam po namin, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na hindi sumisira sa mga pangako. Kaya naman, Panginoon, kami po ay patuloy, Lord, na sumasampalataya, na naging po, Panginoon, na hindi po nawawala ng maguluhan ang lahat ng aming po mga ginagawang pananalangin, lahat ng aming po mga ginagawang paglilingkod sa inyo po, Panginoon. Ito po ay yung po sinusuklian ng pag-ibig po sa amin. Sinusuklian po, Panginoon, ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niyo po pinaparanas sa bawat isa po sa amin po, Panginoon, yung naglilingkod sa inyo. Kaya naman po, Panginoon, sa gawin po na ito, patuloy, Lord, na samahan niyo rin po kami sa aming kumasamantalang pag-iwaywalay at nandito po kami sa aming mga tahanan ng ligtas sa Panginoon at nandito po namin yung aming mga mahal sa buhay na natin po yung galang sa kanilang mga puso. Salamat po, Panginoon. Ito po namin yung patuloy na katagumpayan po, Panginoon, ng gawin po na ito sa aming po mga buhay. Salamat po. Naway tagayin ng bawat isa, mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa aming Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa aming Diyos Anak, ang pagsama ng Santong Espiritu, ay patuloy po natin maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.